Good morning guys. Today is January 15 at 1 week na kami dito sa Canada. Ang bilis, grabe. Bali, hindi ako nakapag-upload nung mga nakaraan. So, bali ito nga pala yung 5th day namin dito sa Canada. Ito yung aming back door. Whew! Good morning, Edmonton. Ayan na. Wala na siyang snow. Kasi kahapon na ako dito. Nag-shovel na ako. Ayan, mga tao, mga kapitbahay there. And ngayon ay negative 5 lang yata. So, wala. Ito naman yung front na bahay nila ate. Kering-kering na yung lamig. Walang snow ngayon. Look at that. Look at that. Walang people. It's alone in Canada. Ayan, kalalagay ko lang naman ng ano. Bakit ano? Kalalagay ko lang ng ano. Tawag doon? Moisturizer. Parang hindi na naman siya ano. Ayun, oh. Sarap paglakad dun kaso naka-chinelas lang tayo. So, dapat so, meron pa rin snow here. Alamig. Ayan, lakas ng hangin. Yun yung ano eh. Yun yung pinakakalaban mo talaga yung hangin kasi mapapaganon ka talaga sa lamig. Actually, hindi pa siya ganyan pinakamalamig dito. Negative 60. Nung December yata. Wala pa naman kami dito nun. Ayan, may kotse. Hello! May dumaang kotse. Nakakatuwa sa atin, di ba, ano? Grabe, nanginginig ako. Sa atin, di ba, maraming nadaan bus. Hindi, bus. Tricycle, motor, ganyan. E-bike. So, dito pag may dumaan na sasakyan, tuwan-tuwa na ako eh. Kaso, hindi ko na kinakain lamig. Pasok na tayo. Pasok na tayo. Tapos, nag-abang ng snow. Nag-explore sa snow. At naglakad sa snow. So, for today's video, yan, i-discuss ko dito. Share ko sa inyo yung aming proof of funds. Bali, disclaimer po, hindi po tayo consultant, hindi po tayo immigration. I'm just sharing our own personal experience dito sa proof of funds. Bali, itong application namin is last year pa po ito August 2023. Pero may narinig kasi ako mga proof of funds na almost $500,000, almost 1 million yung kanilang proof of funds. Pero, na-disapprove pa rin sila, na-deny pa rin sila. Kaya, ayan, share ko itong sa aming proof of funds na napakaliit lang. Pero na-approve naman kami. Ayan, sa mga gusto rin baka makatulong sa mga gustong pumunta ng Canada, ito po yung aming proof of funds. So, bali ang proof of funds nga pala, ito po ay ang tinatawag din nila ang show money. Ito yung kakayahan mo na mag-travel ka ay meron kang enough funds para supportahan yung travel mo, saan ka man gustong pumunta. So, sa case namin ng nanay ko, bali yung proof of funds namin ay joint account na nag-open ako ng account sa BPI and then later on, nag-joint account si nanay ko. Bali dun nga kasi sa application namin. Bali yan, ipapakita ko sa inyo amin proof of funds. So yan, bali ito na. Ayan. Bali, ang proof of funds lang namin, dalawa ng nanay ko, ay 203,887.60 to be exact. Ayan, di ba maliit lang? So, yung nagtataka ako doon sa mga million na dinideclare nila, pinapakita nila sa immigration. Million, $500,000, and yet, hindi sila na-approve. Bali kasi si nanay ko, ang history niya, bago mag-pandemic kasi na-approve na yung visa niya, kasi nanay siya. Bali ang aming sponsor, yung kapatid ko. So, si nanay, na-approve na yan before. So, bali ako na lang yung ina-apply ni ate kasama niya. Parang kampanyan niya ako. So, nung na-approve kami, nung nag-launch kami ng application noong August, ito nga yung proof of funds namin. 3 days lang
na ano na siya, na ano na biometrics, na for biometrics na agad kami. And then 1 week lang, visa stamping na kami. So, ganun siya kabilis. Hindi ko talaga inaasahan na ma-approve ako kasi yung bunso namin, nag-apply siya last year ba yun? Nakaraan kasi hindi siya na-approve. Kaya ako, parang ganun din niisip ko na, sige, bahala na. Bahala na ma-approve. Kaya thank God kasi na-approve naman kami. So, balik kami, application namin guys nga pala is sponsored. Pero kasi diba sa immigration sa Pilipinas, kahit na sponsored ka, nahanapan ka pa rin ng proof of funds, bank certificate, bank statement, payslip. So, yun yung mga naririnig nating mga kwento sa mga ibang umaalis. Ay, sorry. Nagdalaw yung mic. Tapos, talagang ni-ready ko yung aking mga proof of funds. Yan yung mga racket natin sa Pilipinas pala. Yung mga racket ko doon sa Pilipinas, talagang nag-gather ako ng mga documents ko. Tulad ng yung mga payout ko sa Lazada, yung mga remittance ni ate, yung cheque, yung mga cheque ko sa OneOpti, dito pa nga lahat. Dala-dala ko pa nga hanggang ngayon eh. Hindi naman hinanap. Yung sa actual namin, hindi naman siya hinanap. Kaya, ayun. And dito, kompleto eh. May mga cheque ako dito. May payout sa Lazada. Ayun, trade out ko. Tapos yung earnings natin sa OneOpti. Talagang inanda ko siya in case hanapin sa akin ng immigration. Meron akong papakita, diba? Ayun, dala-dala ko lahat. Dala-dala ko lahat talaga in case hanapin niya. So, yun, salamat sa Diyos. Hindi naman hinanap. Kasi naririnig natin mga kwento sa mga diba? Minsan din manood namang ibang bulag parang the more you know, the more you worries. Ang mahalaga, kompleto ka in case na hanapin sa iyo. So, sa case kasi namin, siguro, it's sponsored kasi kami. Enough na siguro doon sa immigration na nagpakita ng T4 or yung earnings yung sponsor namin, yung ate ko. Siguro na-satisfied sila dun sa kanyang earnings na kaya naman niya kaming suportahan through the whole visit namin dito. At yun ang nangyari. So kaya ng August, so na-approve na lahat yung visa namin. September pa lang. Bumili na kami ng ticket kasi nga mag-holiday, magde-December. Papasok ng December, magiging mahal yung ticket. So, September pa lang nag-book na kami ng ticket papunta dito sa Canada. Ang napili naming date, napili ni ate na date is February 7. So, ngayon, bali 1 week na kami dito. And thank you, Lord. So, ayan guys, sa mga nagbabalak na pumunta dito, siguro hindi naman siya sa proof of funds eh. Siguro din sa yan eh. Isa siguro sa pinagbabasihan ng immigration, yung home ties mo. Ayan, next video, i-share ko naman sa inyo yung aking home ties, yung aking work history. Yan, kung bakit na-approve tayo. So, tapos yung aming connecting flights nga pala ay 3. So, from Manila to Haneda, Tokyo, then Vancouver. And then, pagkatapos ng Vancouver, yun na, Edmonton. So, yan. Isishare ko din sa inyo yung struggle namin sa Japan. Next video. Kasi talagang, yan, sige. Next video na lang tayo. Ayan, sa mga gusto po, baka magkaroon kayo ng ideya dun sa aming proof of funds na hindi naman po kalakihan, pero na-approve. Kaya, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kung talagang gusto nyo mag-reapply po kayo na mag-reapply. Tapos, i-provide nyo lang po yung documents na hinihingi nila. Thank you po sa reaching this far and sa panonood sa video na to. And good luck po sa inyong application. And might see you here dito sa Canada. Thank you for watching and see you to the next vlog.